Hallelujah. At sa oras po na ito, mga kapatid, atin na pong ipagpapatuloy ang atin pong pag-aaral sa Book of Philippians. At nasa lesson 3 na po tayo na mayroon pong topic about having the mind of Christ, ang kaisipan na katulad ni Kristo. Hallelujah. Kasi minsan, marami po tayong kaisipan na ang problema hindi na po naaayon doon sa kalooban ng Diyos. Maliwanag po na nasa Biblia na sinabi ni Pablo na nawa ang kaisipan natin ay maging katulad ni Kristo. If you have your Bible, open with me in the book of Philippians chapter 2 verses 3 to 5. Ganito po ang pagkakasabi. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interests, but take an interest in others too. This is the key verse. You must have the same mind that Christ Jesus had. In-underline ko dyan yung word na must. Hindi ito suggestion lamang, kundi kailangan talaga. Maliwanag po ng sinasabi ni Apostol Pablo na huwag kayong magmataas. Sana magpakumbaba kayo. Huwag kayong magpayabangan. Sana ituring nyo ang sarili nyo na mababa kaysa sa iba. Pagbaba sa verse number 5, magkaroon nawa kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo. Kasi Jesus Christ is actually the perfect example of humility. Wala na po. Kaya pansinin po ninyo, pag ang mananampalataya po malalim ang relasyon kay Kristo, hindi po mapagmataas. Hindi po talaga. Meek ang spirit, nakikita ang pagkukulang, kayang magpatawad. Ang nakita ko dito, mga kapatid, sa pag-aaral ko sa aklat ng Filipos, may weak spot ang church ng Philippi. Alam nyo, 3 times na medyo pinagsasabihan sila ni Apostle Pablo na magpakumbaba sila. Hindi actually ang problema nila doctrinal error or masasabi nating careless ang kanila pong mga pamamaraan sa buhay. Ang sinasabi ni Apostle Pablo dito, mga kapatid, nakakalimutan nila ang magpakumbaba. Kasi minsan, pag inaangat po tayo ng ating Panginoon, hindi po naiiwasan ang magmalaki. Kaya gusto ng Lord na paalalahanan po tayo ng Lord na sana manatili ang ating pagkakaisa sa Espiritu ng ating Panginoon. At mangyayari lamang po yan kung ang Espiritu ng humility ay nasa bawat isa. Kasi sa church, maaring may kaya sa buhay. Mayroon pong matalino. Yan po ang katotohanan. Sa church, mayroong pwedeng hindi nakapagtapos. Medyo hirap din sa buhay. Hindi pare-parehas. Pero ang kabutihan, we have one God. We have one Lord na nakakakita sa lahat. At pagdating ng Panginoon, hindi naman tayo mag-uusap dito ang level ng ating estado sa buhay. Kundi kung ano ang relasyon natin kay Kristo. Hallelujah. Now, sabi ni Paul, magpakumbaba kayo, di ba? Parang ito po ay paalala. Kasi ang nakikita ni Paul, instead of concord, there was discord in the church. Instead of harmony, there was disharmony. Tama naman yung kanilang pananampalataya, pero yung kanilang pakikitungo sa kapwa, mananampalataya, medyo nadidiskaril. Ano po? Kasi mayroong pong presence sa loob na dapat mapagtagumpayan. Yung salita pong self, delikado po yan.
Kasi sa Bible may tinatawag na self-centeredness. And self-centeredness is the ugliest manifestation of pride. Maganda po na nagiging proud po tayo dahil Kristiyano tayo, di po ba? Si Apostol Pablo, sabi niya nga, kung mayroon man akong dapat ipagmalaki, yung aking pong pananampalataya kay Kristo, yung aking paglilingkod sa Panginoon. Actually, proud si Paul. Pero po, pag ang ating pong pride ay lumagpas doon lamang sa tama, mga kapatid, nagiging ng self-centered po yan. Hallelujah! At ayaw ng ating Panginoon na nakatingin tayo lagi sa ating sarili. Ang tawag yung makasarili, hindi po talaga maganda po yan. Dahil tinawag tayo ng Lord to share our life to others. Yes, totoo po yan. Yan po talaga ang nakita ko sa church. Hindi po tayo magiging masaya kahit Kristiyano na tayo kung tayo ay laging pahiwalay. Never. Never po. Ang Espiritu ng Lord ay nais na ilagay sa atin yung spirit ng pagkakaisa at pakikiisa. Kasi kaya nga si Kristo kahit nasa taas, di ba? Bumaba sa lupa, nakisama sa sangkatauhan. Tingnan po ninyo yan. Ay isa tao, mga kapatid, pag meron pong eleksyon, kayang pasukin ang lahat po ng sulok. Magkamay lang kasi gusto nila magkaroon ng connection. Pero po, pag nakapwesto na po yan, ewan ko lang kung kaya niya pa. Pero iba po ang ating Panginoon. Iba po talaga siya. Siya po, kahit pinakamababa na po tayo dito sa mundo, hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. In 1 Peter 5:5, Paul said, "Clothe yourselves with humility." Magbihis kayo ng kapakumbabaan. And this is the secret of harmony. This is the secret of concord. This is the secret of unity, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, yun sa Philippians chapter 2, 1-13, napakaganda po, mga minamahal, ang binigay na pagpapaalala ni Apostle Pablo. The exhortation that we must obey the Lord. Ano po yun, mga kapatid? In verse 5 of chapter 2, again, Paul said, your mind, sa ibang translation, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Alam kasi ni Apostle Pablo na ang cause ng hindi pagkakaunawaan ay ang pride. Kaya ang exhortation ni Paul, baguhin niyo ang ugali ninyo. Kasi ang ugali po talaga ang nagpapakita ng ating relasyon sa Panginoon. Sa una, hindi ka naman, mga kapatid, tatanungin agad kung ano ang doktrina mo, di po ba? Ang makikita agad ang ating pamumuhay. Yung kaagad, mga kapatid. And that kind of attitude is a humble attitude. Na kay Kristo, mga kapatid. The attitude that has a loving mind. Ayon kay Apostol Pablo, mga kapatid, hindi kayo magkakamali kapag nakikita sa inyong mga sarili ang kaisipan ni Kristo. Kasi si Kristo, mga kapatid, nakita ko talaga yung ministry niya nung magkatawang tao. Grabe, mga minamahal, di po ba? Ang totoo niyan, mga may kaya sa buhay, nire-rebuke niya para maayos ang buhay. Mga may posisyon, mga Pharisees, mga religious leaders, nire-rebuke niya dahil ang mga attitude nila hindi na kalugod-lugod. Yung mga mabababa, walang kaya, inaabot niya, mayroong sakit, pinapagaling niya. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Inilapit niya ang kanyang sarili. Diba? Hindi kasi lagi tayo, mga kapatid, magkaroon ng ugali na dapat tayo ang lapitan. As a Christians, kung ang kaisipan natin ay katulad ng kaisipan ni Kristo, tayo po dapat ang magkaroon ng courage
para lumapit sa mga nangangailangan, kumausap sa mga nakikita natin nangangailangan ng magagandang salita o words of encouragement. Sapagkat tayo yung mga taong nakikinig ng kanyang mga salita. Tayo yung mga taong nakakaunawa ng kanyang mga salita. Tayo po mga taong nagpipraise the Lord. Hallelujah. Kaya sa Filipos chapter 2, makikita po natin yan na gusto talaga ni Paul na sabihin na kung kayo'y anak ni Kristo, makita nawa sa inyo. So, sabi ni Paul, mayroon din dapat na halimbawa na dapat tayong sundin. Ang kagandahan mga kapatid sa ating mananampalataya, hindi lamang po tayo yung theoretical, ang pagkaunawa sa salita ng Diyos, kundi mayroon din tayong pinagbabasehan. Di po ba? Kaya nga, napakahalaga ng mga leaders na nakikita ang itinuturo. Napakahalaga mga kapatid. Isipin nyo ang mga disciples, bakit po sila hanggang sa kamatayan, ibinigay nila ang buhay kay Kristo? Sapagkat nakita nila si Kristo po ay totoo. Ang reference mga kapatid nila Apostle Paul, nung una nila Peter, hallelujah, ay ang humility and lowliness. Mga kapatid, yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Yan ang dapat nating sundin. In Matthew 11:29, Jesus said, "Take my yoke upon you." Sabi ni Lord Jesus, "Let me teach you," sabi niya, "because I am humble." Siguro siya lang ang may kakayanan magsabing, "I am humble." Hindi niyo ba napansin? I am humble and gentle at heart. Kasi totoo yun. Dito sa mundo, pag sinabi natin, humble ako, parang mahirap banggitin mga kapatid. Pero look at this verse. Jesus said, "I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls." Kaya sabi ko nga kanina, Jesus Christ is the supreme example of humility. Sabi ng Panginoon, ako'y maamo at mapagpakumbaba. At makakasumpong kayo sa akin ng kapahingaan. Palagpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sa verse 5 and 6, mga kapatid, kung mababasa po ninyo yan sa chapter 2 ng Philippians, Christ Jesus, sabi diyan, who, being in very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, sabi niya. Talagang hindi niya ipinantay ang kanyang pagkadiyos nang siya'y magkatawang tao. That is humility, mga kapatid. Hallelujah! So there are 7 steps Jesus Christ voluntarily took from the throne down to the cross, mga kapatid. Sabi ng Bible, kusa niyang iniwanan, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Hallelujah! Siya'y naging tao. Sa English, He made Himself nothing. Napakalalim. He made Himself nothing. Kaya yung sinasabi, pag sinabi natin, I am nothing, Lord, that is a statement of humility. Hindi ibig sabihin, totally, wala siyang kapangyarihan bilang Diyos. Hindi po. Sapagkat nung nagkatawang tao siya, nagpagaling siya ng may sakit, lumakad sa tubig, nagpatawad ng kasalanan. Pansinin po natin, yung divinity, yung deity ng Panginoon nasa Kanya pa rin. Pero naging siyang tao. He voluntarily laid aside His glory. Sa yun kakaya niya yun, mga kapatid. Hallelujah. And that is humility. Kumbaga, mayroon siyang royal robes, mga kapatid. Tinanggal niya. Parang ipinakita niya yung natural lang na damit katulad ng damit ng mga common na tao. Yan ang ginawa ng Panginoon. Bagamat siya po ay kailanman hindi nawala sa trono ng pagiging Diyos.
Hallelujah. Naalala niyo yun sa Colossians 2:9? Anong sabi doon? For in Christ Jesus dwells the fullness of Godhead bodily. Nasa kanya pa rin. But Paul said, he took the very nature of a servant. Kasi ang layunin pala doon, makita mga kapatid, ang tunay na paglilingkod. Kasi kahit sabihin pa po natin, mga minamahal, minsan servant tayo ng Panginoon dito sa lupa, we are leaders of the church. Kung wala po tayo mga kapatid na malalim na relasyon sa Panginoon, may pagmamalaki tayo minsan. I really thank the Lord. Kasi pag tinitingnan natin lagi siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nare-remind po tayo na alipin din tayo. Sabi ng Bible, He was made in human likeness. He was made in human likeness. Kaya tao po siya, mga kapatid. But truly, God also. Sabi sa book of Timothy, 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Yung laman po kasi ang kailangan upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran. Sapagkat sa laman, nandyan ang dugo. Yung dugo ni Kristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Dugong walang kasalanan. Glory to the living God. Ano pa po yung sabi ni Paul sa chapter 2? He was found in appearance as a man. He looked like a man. Hallelujah. The Bible said he became hungry. The Bible said he was tempted. He was tired. Napagod siya. Pero mga kapatid, sa anumang paraan, sabi po dyan, anumang sitwasyon, hindi po siya nagkaroon ng kasalanan. Glory to Jesus. At sa maraming pagkakataon, na kahit siya po'y Diyos pa rin, sabi ng Bible in verse 8 ng chapter 2, He humbled Himself. Minsan nawawala ang kapakumbabaan pag alam mong mataas ka. Kasi may kaya kang gawin. Pero totally kasi talagang sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, nagpakumbaba talaga siya hanggang sa krus. Matindi na po yun, mga kapatid. Sa simula pa lamang, kung saan siya isinilang, sa isang mahirap na lugar, Bethlehem. Doon po sinilang ang tagapagligtas. Alam po natin yan, pero minsan hindi natin naiisip po yan. Hindi po siya isinilang sa isang magandang syudad na kayang ipagmalaki. Bethlehem is a little and poor place. Saan pa po, mga kapatid? Isinilang o nabuhay si Kristo, namuhay sa Nazareth. Ano po ang Nazareth? This is a place na dinidespise, kumbaga hindi maganda ang lugar po na ito. Pinalaki po siya ng simpleng karpenterong ama sa laman, di ba? Inalipusta nang siya po ay nasa krus ng Kalbaryo. Pinahirapan ng sobra. But the Bible said he became obedient even to death. Ay, grabe po ito, mga kapatid. Kaya minsan, naiisip ko po na mayroon bang dahilan para sabihin ba natin na sobra na? Hindi ba? Mukhang, nung pinag-aaralan ko po ito, mga kapatid, pwedeng, yung time na nasa krus na ang Panginoon, pwedeng sabihin ni Lord, sobra na ata ang ginagawa niyo sa akin. Pero, hindi po nangyari yon. He became obedient even to death. In verse 8. Even death on a cross, sabi ng Bible. And for me, pag sinabi nating krus, mga kapatid, sa Tagalog, this was the most degrading and shameful death during that time. But Jesus Christ willingly submitted to this very, very shameful death.
Tinanggap niya yon, sabi ng Bible. You know why? Because Jesus loved us so much. Yan ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Nagpakumbaba ang Diyos because of His great love to each and every one of us. Grabe po mga minamahal. Pero hindi po dyan nagtatapos ang programa ng Panginoon. Hindi lang natapos doon sa kanyang sakripisyo, mga kapatid. Because there was a glorious exaltation. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa pagkasunod ng kahirapan, actually was the glorious exaltation of our Lord Jesus Christ, which is described in verse 9 to 11. Kaya may 7 steps din po yan, mga kapatid. Ano po yon? Ang sabi po ng Bible, He was exalted to the highest place. Sapagkat siya ay Diyos. In verse number 9, siya po yung hari ng mga hari. Ang point lang natin sa pag-aaral na ito, na kahit ikaw na ang pinakamataas, walang masama ang magpakumbaba. We must have that kind of mind na kay Kristo. And the Bible said, He has given the name that is above every name. Hallelujah. Kaya nga pag sinabi natin Jesus Christ, parang all-in-one na po yan. Hallelujah. Yung lahat ng description ng kapangyarihan ng Panginoon, lahat ng attributes ng Panginoon, pag sinabi natin, in the name of Jesus Christ, nandoon na po yun. Hallelujah. Because His name is above every name. Because He is above all others. Sabi nga mga kapatid sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang pinakamahalaga, mga kapatid. Yung nagpakumbaba po na yon, tagapagligtas pa lang. Ang tagapagligtas na ito ay walang iba kundi Diyos. Isa lang ang tagapagligtas. Diyos lamang, mga kapatid. At walang ibang gumawa niyan, mga minamahal, kundi ang ating mahal ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah! Kaya sabi ng Bible, lubusang itinaas ang kanyang pangalan. Higit sa lahat ng pangalan. Oh, what a wonderful name, mga kapatid. Glory to God. And in verse 10, mga minamahal, sabi ng Bible that at the name of Jesus, every knee should bow. Every knee. Walang iba, mga kapatid, na Diyos na dapat kilalanin sa lupa, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Dahil lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Sabi ng verse 10, in heaven, nasa langit man, on earth, dito man sa mundo, or under the earth, sa ilalim man ng lupa, lahat luluhod sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga even Satan, the false prophets, demons, hallelujah, lahat mga minamahal, pwedeng makapangyarihan sila, pero mga minamahal, hindi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung titingnan po natin, kinakailangan po ang malalim na relasyon sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay maghinawa, manghina sa paglilingkod sa Panginoon dahil po ang ating pinaglilingkuran ay Diyos na mga Diyos at hari ng mga hari. Bagamat siya ay nagpakumbaba, mga kapatid, hanggang sa krus ng Kalbaryo, pero di po ba itinaas po siya, mga kapatid, ang kanyang pangalan ay higit sa lahat ng pangalan. Kaya pala ang tao, mga kapatid, pag nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. Ano ang sabi ni Santiago sa James 4:10? Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Verse 11, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. How wonderful, mga kapatid. Hallelujah. Naalala ko sa Revelation chapter 5 verse 12, sabi po ng Bible, worthy is the Lamb who was slain
to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Hallelujah. Siya lamang po ang worthy na o tumanggap, mga kapatid, hallelujah, ng honor, glory, and praise doon sa langit, mga kapatid. Sino po siya? Ang ating mahal na Panginoong Hesu Kristo, mga kapatid. So what are the key aspects of having the mind of Christ? Number 1, humility and servanthood. Napakahalaga po yan. Matthew 20:28, the Bible said, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom of man. For man, I mean. Kaya hindi hinanap ng Panginoon, mga kapatid, na paglingkuran siya. Nung panahon siya po, ay narito sa lupa. Naglingkod ang Panginoon. Ano po ang application nito sa ating sarili? Let us prioritize serving rather than seeking recognition. Hallelujah. Number 2, spiritual discernment. In 1 Corinthians 2:14 and 16, but people who are not spiritual can't receive these truths from God's Spirit. Pag hindi ka spiritual, mga kapatid, mahirapan kang unawain ang kaisipan ni Kristo. It's hard to understand. It all sounds foolish to them and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Look at this. So the mind of Christ enables believers to discern the will of the Lord rather than follow worldly understanding. Kaya pansinin po ninyo sa church, pag hindi, kahit Kristiyano na, hindi malalim, hindi spiritual, makita nyo lang sa posting sa Facebook, makikita nyo ang kanilang pamamaraan pa rin sa buhay. Ang kanila pa rin inuuna sa buhay. Why? Yung mind po nila karnal. So what is the application of this? Seek biblical guidance in decisions instead of relying solely on emotions of worldly things, mga kapatid. Minsan kasi, nakabase po ang ating kasiyahan pa rin sa mga worldly things. Minsan sumasabay pa rin tayo. Kahit alam na natin hindi na dapat, nandoon pa rin tayo. Anong sabi ni Paul? Magkaroon kayo sana ng kaisipan na katulad ng kaisipan ni Kristo. Another key aspect, mga kapatid, is this: obedience and surrender to the will of the Lord. John 6:38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Si Kristo, kahit siya po yung Diyos, pero dahil siya'y nagkatawang tao, ang sabi niya, naparito ako, hallelujah, upang hindi maksunod ang kalooban ko, kundi ang nagsugo po sa akin. Siya po ay nagsasalita bilang nasa katawan. Kaya ang buhay ni Kristo po is actually a life of obedience. Doon po sa kaligtasan na plano niya para sa sanlibutan. Even to the point of death. Even to the point of sacrifice. And what is the application of this? Dapat po ang desires natin naka-align sa will, sa purpose ng Panginoon. Let us continue to trust the ways of our Lord Jesus Christ. Let us have that kind of faith, mga kapatid, believing that His ways are higher than ours. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Isurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Minsan po, nakakalimot po tayo nito, pero salamat sa salita ng Diyos. Kami man, mga pastors, members, lahat po tayo mga kapatid, dapat isurrender lagi ang buhay kay Kristo. Another, love and compassion. Pag tayo po kasi ay mayroong mapagpakumbabang puso, kaisipan, hallelujah, mayroong pong pag-ibig, mayroong pong habag. Matthew 9:36, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without shepherd. Nung makita ng Panginoon, ito yung time nang nakita niya maraming may karamdaman at nakikita pa ng Panginoon ang mga tao ay makasalanan. Sabi ng Bible, imbis na magalit ang Panginoon, nagkaroon siya ng habag.
Sabi niya, ito ay katulad ng mga tupang walang pastol. Ito yung mga taong walang pag-asa. So nakita ni Jesus ang need ng tao. And praise be unto the Lord because He responded with compassion. Hallelujah. So, kung ang kaisipan natin ay katulad kay Kristo, magkakaroon din tayo ng compassion doon sa mga tao, mga kapatid na makasalanan. That is why, kahit sa opisina, kahit sa mga eskwelahan, pansinin po ninyo, tayo po ang nilalapitan kung may mga problema. Napansin po ninyo? Why? Because yung spirit po na yun nasa atin. So, what is the application of this? Let us show Christ-like love by extending grace, patience, and kindness to other people. Hallelujah. And lastly, victory over sin and temptation. Isa po ito, mga kapatid. Ang Panginoon nagtagumpay hindi po doon sa pagiging isang parang hari at mataas ang posisyon. Hindi. Nagtagumpay ang Panginoon sa pagpapakumbaba sapagkat yan ang hindi kayang gawin ng dyablo. Romans 8:5 and 6, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires, carnal. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang tao pag espiritual, panalo. Kaya wag natin sundin ang hilig ng laman. Sundin po natin ang espiritu ng Diyos na nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. So having the mind of Christ means focusing on spiritual things rather than sinful desires. Ano po ang application nito? Let us develop a habit of renewing the mind through prayer, worship, fellowship, personal devotion. Hallelujah. Praise the Lord. Bible study. Purihin po ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ulitin ko. Ang ganda ng advice ni Paul. Magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ni Kristo. And in my conclusion, having the mind of Christ means adopting His way of thinking, aligning our thoughts, attitudes, and actions, mga kapatid, sa will ng ating mahal na Panginoon. Another, it is a transformation that allows believers to see life through God's wisdom rather than worldly reasoning. Kaya pag tayo po ay may kaisipan na katulad ni Kristo, hindi na po ang kaisipan natin katulad ng kaisipan ng mundo. Kaya tama yung sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, set your mind on things above, not on the things on this world. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Paul said in the book of Romans 12, be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is good and acceptable to God. Because this is your reasonable service. Purihin ang Panginoon. With that, to God be the highest glory. Magandang gabi po sa muli sa bawat isa. Maraming salamat sa lahat po ng nanood ngayon. Nawa, nagkaroon po kayo ng karagdagang kaalaman tungkol po sa pamumuhay bilang isang mananampalataya. Sa oras po na ito, tumayo po tayong lahat at manalangin. Hallelujah. Glory to the living God. Hallelujah. Lord, maraming salamat Panginoon sa iyong mga salitang nahayag. Salamat sa pagpapaunawa mo po sa amin ng iyong kalooban, Panginoon. Thank you, Lord, for your provision sa lahat po ng aming pangangailangan. Sa aming pong pamilya, kapatiran, sa aming pong bansa. Dinadalangin rin namin, O God, ang nangyayari ngayon na giyera between
Israel and Iran. Panginoon, nawa o Diyos, gabayan mo lagi kami, Panginoon, sa mga nangyayaring ito sa mundo na indikasyon ng iyong malapit ng pagbabalik. Panginoon, nawa o Diyos, patuloy mo pong bigyan kami ng espiritu ng paglilingkod. Lord, pagpalain mo rin, Panginoon, ang darating na anniversary sa Mindoro, Panginoon, at ang aming pag-alis bukas. Nawa o Diyos, gabayan mo po kami ng aking mga kasamahan. Huwag mo po kami pabayaan. Nawa kami, o Diyos, ay maging daluyan ng pagpapala, Panginoon, pagin ang anniversary ng Quezon City rin. Kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Para sa mga kapatid, Panginoon, at para sa prayer request, Panginoon, ng mga kapatid po namin, O Lord. Para kay Randy Ferrer, Panginoon, na nakaranas ng stroke, Panginoon. Para din kay Nanay Rusing, Panginoon. Hallelujah. Para kay Jane Carmel, Panginoon. Para kay Nanay Pina, Panginoon. I pray for the healing power coming from you. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Panginoon, ikaw po ang Diyos na aming sinasampalatayanan. Diyos na makapangyarihan, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Nawa tugunin mo, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga kapatid at mga tao aming nabanggit, Panginoon. Salamat po. Ganon din, Panginoon, dinadalangin rin namin, O God, ang complete recovery ng anak na kambal, Panginoon, ni Sister Melanie, kapatiran po namin sa Laguna Church. At blessings din, Panginoon, sa lahat ng mga negosyo at trabaho ng mga kapatiran. Special mention, O God, ang JRES, Elsa Residencia, ang JRIX, Alpha, Valerie, Las Minas, Design, Inkflow, Printing Services, at iba pa pong mga negosyo, Panginoon, ng mga kapatid. Lord, patuloy namin dinadalangin, Panginoon, na sana patuloy mo ito, Panginoon, gabayan, palaguin, Panginoon, para patuloy, O Diyos, na makatulong din sa ministeryo, Panginoon, pinagkatiwala mo po. Gabayan mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga leaders ng church, Panginoon, lahat ng mga members. So, purihin ka po, Panginoon, sa gabi pong ito. At salamat sa muli sa lugar po na ito, ang opisina ng JRES, O God, na ginamit po namin sa aming online o pagpapahayag ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na si Brother Ruel and Sister Bess sa kanilang buong pamilya. Purihin ka po, Panginoon, sambahin ka, O Diyos, sa iyo pong kabutihan, Lord Jesus Christ. At sa iyo na po namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat. For thine is the kingdom, the power, and glory in Jesus' name. Let everybody say amen. Sa malakas na palakpak po, to God be the highest glory po. At patuloy po natin suportahan, mga minamahal, ang ating pong online Bible study. At nawa po ay patuloy ito po magkaroon din ng tulong o magbigay ng tulong sa bawat isa po.